Pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miata Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our topic is all about adoption and our Bible readings is all about Galatians chapter 4 verse 4 to 7. NI version. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. So the Spirit who calls out, Abba Father, so you are no longer a slave but a God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. So other Bible readings all about Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, Romans chapter 8 verse 14 to 17, John chapter 1 verse 12 to 13, 2 Corinthians chapter 6 verse 18, and 1 John chapter 3 verse 1. So tungkol saan nga ba tong verses na ito? So ang verses na ito ay tungkol sa kagandahang loob ng Diyos na ginagawa tayong kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesus Christ. So tayo na dating alipin ng kasalanan ay pinalaya. Binigyan tayo ng bagong pagkatao at ginawang miyembro ng pamilya ng Diyos. So sa pamamagitan ng Espiritu Santo is natatamasa natin ang malapit na relasyon sa Diyos bilang ating Ama na tinatawag nating Aba. So ngayon dadako tayo sa ating teaching. So yung first teaching is there is only one Son of God. So si Jesus Christ lamang ang nag-iisang anak ng Diyos na isinugo upang iligtas tayo. Siya rin ang buktong na anak na ganap na Diyos at tao na nagbigay daan upang tayo ay mapabilang sa pamilya ng Diyos. So ang kanyang pagiging anak ay natatangi at nagbibigay daan para sa ating pagiging anak ng Diyos. So second is we are adopted children through Jesus Christ. So sa pamamagitan ng pansamantalaya, pagsampalataya natin kay Kristo is tayo ay inampon ng Diyos at nagiging bahagi ng kanyang pamilya. So ang ating relasyon sa Diyos ay hindi lamang bilang mga nilikha, kundi bilang kanyang mga anak. So ang pagiging anak ng Diyos ay hindi karapat-dapat nating makamit, kundi biyaya ng Diyos sa atin. So last teaching is we receive the Spirit who cries, Abba, Father. So ang Espiritu Santo ang patunay ng ating pagiging anak sa Diyos dahil siya ang nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na tawagin ang Diyos na Ama at nagpapaalala sa atin ng ating espesyal na relasyon sa Kanya. So sa pamamagitan ng Espiritu, excuse me, namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos bilang Kanyang mga anak. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is stick to our blood relationship with God. So, dapat nating alalahanin ang ating espesyal na kaugnayan sa ating mahal na Diyos bilang kanyang mga anak. So, huwag nating hayaan na ang mundo o kasalanan na humiwalay sa ating relasyon sa Kanya. So, dapat nating panatilihin ang ating pananampalataya at maging matapat sa Kanyang kalooban. So, second is rely on our union with Christ. So, dapat natin kilalanin na ang ating kaligtasan ay nakasalalay kay Jesus Christ. So, sa kanya lamang tayo magkakaroon ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Dapat patuloy tayong kumapit kay Kristo at sundin ang kanyang mga halimbawa. So, last application is live a spirit-led life as evidence of adoption. So, dapat natin ipakita ang ating pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay na naaayon sa Espiritu Santo. So, dapat natin iwasan ang mga gawain ng laman at hayaan ang Espiritu na gabayan tayo sa katwiran, kabanalan at pagmamahal sa Diyos at kapwa. So, ngayon dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about how can we practically prove our adoption through the kind of life we are living. So, yung pagiging ampon ng Diyos is makikita natin sa pamumuhay na naayon sa kanyang kalooban. So, yung pagsunod kasi sa kanyang salita, pag-iwas sa mga kasalanan at pagkakaroon ng bunga ng Espiritu Santo ay mga palatandaan ng ating pagiging anak. So, sa pang-araw-araw kasi natin na pamumuhay or buhay, dapat ipakita natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mabubuting gawa at matibay na relasyon sa Kanya.
So, dapat kapag pinipili nating magtiwala sa Diyos is sa bawat aspeto ng ating buhay is binibigyan natin siya ng kawalhatian bilang ating Ama. So, ang ating pagiging maunawain, mapagmahal at masunurin sa kanyang utos ay patunay ng ating espesyal na kaugnayan sa kanya bilang kanyang mga anak. So, let's pray po. Lord God na nasa langit, salamat po sa iyong dakilang biyaya na ginawa mo kaming bahagi ng iyong pamilya. Lord God, pinupuri ka namin para sa aming pagiging anak sa pamamagitan ni Kristo. Lord God, tulungan mo kaming mamuhay ng naayon sa aming mga bagong pagkatao at sundin ang gabay ng iyong Espiritu Santo. Lord God, naway lagi namin alalahanin ang iyong pagmamahal at magbigay liwanag sa mundo bilang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, Amen.